So ito maganda to pakinggan nyo netizens. Marami ang nalilito at pinagdadaanan talaga to. Basahin natin ng isang post mula sa isang group na Fatsio Manila Philippines. So ito isang larawan na kung saan ay nag-release siya ng Fatsio sa kabila ng bagong labas na Honda Giorno. At ito yung post niya. Dapat daw Giorno na lang ang pinili ko. May something talaga sa Fatsio na wala sa ibang scoots, no? It's not all about the engine. It's reminder na in somehow di naman yung pupuntahan ng pinakamahalaga. It's not about the finish line but the journey itself. Fatsio might be slower but in somehow it makes experience slow too. Time moves slower when everything feels better. Much love guys. Yan. So umani ng napakaraming reacts ito sa grupo ng Fatsio Manila Philippines. Madalas kasi ito na na-encounter talaga ng mga bibili ng motorsiklo. Masasabi ko lang, comparison is the thief of joy. Kung may gustong-gusto ka na ng motorsiklo at decided ka na, tapos dahil lang sa may bagong lumabas at pinagkakaguluhan ng tao, ay biglang nagulo isip mo. Napapaisip ka ngayon. Well, it's okay na gumulo ang isip mo. Ibig sabihin lang yan ay gumagana ang iyong critical thinking at talagang kino-question mo ang sarili mo kung tama ba yung mga decision mo sa buhay. Napakahalaga niyan. That's right. Dito ba ako sa buo na ang loob ko? Noong una pa lang, gustong-gusto ko na talaga to. Sure na ako dito. Tapos dahil biglang may bagong lumabas na hype at pinagkakaguluhan ng tao, biglang gumulo isip ko, hindi na ako mapag-decide. Fatsio ba or Giorno? This is just a reminder na yung comparison vlog ko is just a guide para sa mga wala pa talaga napupusuan. At saka dun sa mga very technical at practical na tao. Just to help them decide at makapag-isip kung alin dun sa dalawang pipiliin nila. Pero kung ikaw mismo, meron ka na napili, regardless kahit ano pang sasabihin ng ibang tao, at buo na ang loob mo noon pa lang, I highly recommend to stick with your first plan. Bakit? Kasi kapag tinignan mo naman sila na magkahiwalay or separate mo silang tinitigan, may kanya-kanya din talaga silang ganda na natatangi. Nung makita natin si Giorno Plus, talagang pinagkaguluhan din siya ng tao talaga. Kaya ikaw mismo parang nayayanig ka. Parang pag hindi ako sumunod sa maraming tao, na gusto nila yon, na yun sinasabi nilang mas wais na choice, parang feeling ko hindi ako belong. Parang feeling ko hindi ako wais kagaya nila. On the other hand, kung gusto mo naman na talaga yung motorsiklo na yon, hindi mahalaga yung opinion ng ibang tao. Yun nga, kanina umaga may nakita ako na Fatsio, yung kulay black kagaya ng binili niya. Napakaganda din talaga sa personal. So kung wala ka namang itatabi or i-compare sa kanya, ma-appreciate mo siya as it is. Na in the first place, yun naman talaga yung type mo ng motorsiklo. Huwag mo nang guluhin yung isip mo na mahahati pa dahil lang sa sinasabi o gusto ng mas nakararami. Ang pinakamahalaga dyan, netizens, ay ikaw mismo, sure ka na yun talaga yung gusto mo. Yan yung tipong kapag nabili mo na, tapos halimbawa, pagising mo sa umaga, tinititigan mo habang nagkakape, masasabi mo na, good choice talaga. Kasi yung sasabihin ng ibang tao, hindi mahalaga dahil una sa lahat, pera mo ang pambibili mo niyang motorsiklo na yan. Ikaw ang gagamit niyan. Kaya dapat, ikaw mismo, satisfied ka dyan sa motorsiklo na yan. At every time na ira-ride mo yan, ay mafe-feel mo sa sarili mo na, buti na lang talaga. Sinunod ko yung sarili ko. It's okay to take your time. Pwede mo pa naman talagang pag-isipang maigi. Pwede mo sakyan yung dalawang motor. Pwede mo silang titigan sa personal. Mas maganda, makita mo sa personal. Nakakatulong lang at guide nga lang yung mga review comparison na ginagawa namin. Pero makikita mo siya ng personal, masasakyan mo, dun mo madadama kung ito ba talaga yung motorsiklo na gusto mo. Kaya ako ito nasabi kasi nangyari na rin sa akin yan before. Hindi ko na lang papangalanan kung ano yung mga brands na yon, pero nandyan din ako sa 125cc na mimili, pero pinili ko pa rin yung choice na gusto ko. At hindi naman ako nagsisi doon. So despite na sobrang dami ang pumipili doon sa kabila, ay pinili ko pa rin yung gusto ko. Pero this is not to promote brand war or all that stuff or to promote Fatsio or to promote Giorno. Both of them are not sponsored. Hindi naman nila ako sponsoran. This is just to help kasi nakikita ko sobrang dilema talaga to ng mga nagmo-motorsiklo. Hindi pa nga dyan natatapos yan meron pang yung iba. Meron ng motor pero dahil may bagong lumabas, gustong-gusto nilang ibenta yung current na motorsiklo nila just to have or maipagyabang na latest yung minamaneho nila. So, halimbawa ngayon, lumabas na naman yung bagong NMAX, TechMax. Malamang sa malamang, yung mga may NMAX version 2 or kahit ano pa yung motorsiklo nila, na-urge sila na parang gusto na nilang ibenta to upgrade doon sa latest na motorsiklo na meron ngayon. Somehow, yung iba enthusiast talaga and they feel really excited and appreciative about that motorcycle. Pero iba kasi, just keeping it with the Joneses na lang Talagang gusto na lang sumabay, maipagyabang na, latest yung NMAX ko, latest yung motorsiklo ko. May ganong feeling. I-analyze mo maigi as long naman as you're living within your means at hindi ka mababaon sa utang. Kaya nga sinabi ko, pera nyo naman yan. I'm just giving my 2 cents para makatulong na tama pa ba yung mga decision making natin when it comes to upgrading our motorcycle. Kung
kung walang maapektuhan yan, na bayarin mo, na obligasyon mo, it's okay. Pwede mo siyang bilhin ng guilt-free, walang isipin, at ma-enjoy mo talaga siya. Now, maybe yung iba sa inyo, hindi naman talaga intensyon na ipagmayabang, kundi talagang gusto lang talaga nila ng latest na motorcycle na yon. At the same time, wala namang masasagasaang obligasyon, then that's the best situation for you to be in. Hindi yung ipapangutang mo or may masasagasaang ka obligasyon. Let's say, kukunin mo na installment, tapos meron ka ng isasakripisyo, gatas ng anak mo, hindi mo nasagot yung kuryente sa bahay ninyo, or mababaon ka sa utang. So, that's not a healthy choice. Ikaw rin, yung peace of mind mo, dapat papangalagaan mo yan. Yung inaakala mo na magpapasaya sa'yo, baka yun pa yung magpasakit sa ulo mo, di ba? Be smart. At the same time, nagiging dilemma ko rin talaga yan na napakahirap kong pumili ng unit. Lahat ng unit na binili ko, lalo-lalo na kapag big purchase, ngayon kasi nasa liga na ako ng mga sasakyan, mga big purchases yan. Yung first car ko, bago ko yan nabili, 1 taon na delayed gratification, nag-umpisa ako sa Wigo, tapos iniisip ko gusto ko mag-SUV, okay na yung Ford Everest. Kaya lang iniisip ko, within my means ba kapag ka nag-Ford Everest ako, kasi nasa around 2 million pataas yung presyo nun. Tapos napunta naman ako sa pick-up kasi yung mga kasama ko naka-pick-up truck and hindi nga daw mababa yung value. Tapos meron naman nagsasabi na kapag naka-pick-up, expose yung likod. So, mawawala yung pinaka-essence ko kung ba't ako kumuha ng sasakyan, which is palagi kami may dalang camera equipment. Ayaw ko nga mabasa na nagiging problema ko nga sa motor. Kapag ka na-invite kami sa mga events, tapos naka-motorsiklo ako, ay mababasa yung camera equipment namin. So, kaya hindi ako nag-pick up. Tapos pinatagal ko pa siya ng pinatagal. May nag-suggest din sa akin na van naman yung kunin ko. Yun nga lang, iniisip ko, hindi ko naman palagi mamamaximize yung van dahil first car ko pa nga lang. So, kapag ka magde-date kami ni Jovier Lourdes, alangan naman naka-van pa ako, dalawa lang kami. So, marami akong kinonsider na factor bago ako nag-came up na yung Honda Civic RS yung kunin kong first car. Kaya ako naman nag-Honda Civic RS, just a quick reasoning lang, is nandun lahat ng hinahanap ko covered kapag ka naglagay kami ng gamit sa likod. At the same time, di naman kami ganun kadami dati. Di naman kami ganun kadami dati kapag ka umaalis. Tapos, gusto ko lang na maiba yung lapag ko kapag ka may business meeting kami kasama ng iba't ibang business owners. Para kasi lahat sila naka-SUV, lahat sila ay naka-pick up. So, gusto ko lang maiba yung arrive ko. Parang ganun. Pero, ngayon, nag-expand na tayo ng team at yun, tama raw FX na si Apa yung ating pinaka-latest. So, that's just a quick share of my own experience na pwede nyo rin i-apply sa motorsiklo. So, this is just something raw, very random, pero I hope makatulong sa pag-iisip at sa pagdi-decide ng mga bago pa lang na bumibili ng motorsiklo kasi informative naman tong channel natin. Pero pa ba kayong mga ibang topic na gustong pag-usapan or mga question na pwede natin sagutin next vlog? I-comment nyo naman dyan sa ibaba, netizens. Kayo, kung kayong papipiliin when it comes to aesthetic, Patio or Giorno? Comment nyo din dyan sa ibaba para yung mga bibili pa lang, matulungan din natin. Or, minsan, nagigilty na nga ako eh. Ang gusto ko lang makatulong, pero minsan, lalo pa sila nalilito dahil sa mga review ko or sa mga videos na nire-release ko. So, that's not my intention, pero kung nakatulong ako sa inyo, make sure na don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Hindi madali yung mga videos na nire-release natin. Kita nyo naman kung gaano kaganda yung quality. Talagang tinatrabaho natin yan bawat release. Visit mo naman kami sa aming Nede Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.